sobrang alat talaga siya. Wala pa ako natitikman na kasing alat na ito. Iba yung alat niya. Mas maalat pa siya sa asin sa bahay. Ito guys, so dito makikita niyo yung pagiging mad niya. Ayan, ang dulas. Oh my god, ang dulas. Now it's closed, so we cannot go to Masada. I'm very, very, very sorry about it. Yes, good morning. Hi there, it's me Francis Candy and welcome back to my channel. So, for today's video, andito na ako ngayon sa tour bus. And nakasando talaga ako dahil nainitan ako be. Una dahil naglakad ako. Pangalawa, may heater sa loob ng sasakyan. For today's video, magtutour tayo sa Dead Sea, sa Masada. Masada, sa Istranta. Ito pala yun. The view guys, so tinan nyo. Ayun guys, ang ganda ng view. Ganda ng beach. Wow. May McDonald's dito. So, itong tour na to, bilang ko lang naman to sa Get Your Guide. And, I don't know gaano katagal yung biyahe. Makala ng tour company is Bain Harim. Ito na rin yung ginamit ko nung nakaraan. Okay naman siya. So, I'm back. Actually, yung tour guide niya, kilala ko rin siya. Iyan rin ako. Special mention ako be. Nakakatulog na ako. Ang sarap kasi ng biyahe pag alam mo yung ganito. Ang ganda ng view, diba? Sarap matulog. Dahil puyat kasi ako guys, tsaka maga ako gumising. You cannot get burned. Even if you stay all day under the sun, no problem about it. Okay, so Ayan guys, ito yung Dead Sea. So, wala dyan natitira. So, wala dyan nabubuhay na hayop. Kasi sobrang alat niyan. 30% yung alat niyan. So, walang isda, walang corals, walang halaman na nabubuhay dyan sa loob. Tsaka dito be, kahit magbilad ka dyan maghapon dahil sa lowest part na tayo ng ano no, ng Earth's below sea level na tayo eh. So, ito yung pinakamababang part ng lupa sa buong mundo. So, kahit magbilat ka dyan maghapon, hindi ka masusunog. Ayan, ang ganda diba?
Tapos dito be, maraming mga turista nagpupunta dito kahit mga 2 linggo sila dito nag-stay kasi You can see the pupunta sila dito checkpoint here para that take us out from zone para C. gamutin yung mga balat nila sa sakit, ngari mga psoriasis. Maganda kasi yung yung minerals na meron dito sa Dead Sea. Far from, as I told you, the water getting the Dead Sea losing Wow, 1 sobrang meter of ganda. water. That's the reason that all the settlements and everything that can be developed on the north part of the Dead Sea Ito sa labas ba yung is only from the yung right checkpoint. side of the road. Nothing's can be built in Israel. Is mandatory for every boy and girls to serve the country in the military service from 18 till 21. 3 years. Most of the time, these soldiers are girls here in this checkpoint. As you can see. Ayan guys, so ito na yung Dead Sea. So kung nakikita nyo, napakalmado niya. Actually, itong lugar nila dito, be, sobrang harsh ng weather nila dito, lalo na pagdating ng summer. So, sa lugar nila dito, meron silang mga tatawag na mga kibbutz. So, yung kibbutz, it's parang community na nagtutulong-tulungan sila. Nakatira sila sa isang lugar, magkakasama sila, tapos very communal, parang maliit na community, nagtutulungan sila, share. Wow, ang ganda tignan be. Grabe. Nakakabusog ng mata. Tapos itong bundok pa dito sa gilid, ang ganda oh. A mineral, that's called Mineral Beach. That was, we were coming to here till 8 years ago, and now it's closed and abandoned because of these sinkholes. Oh. You see the Ayun. sinkhole to the Ayun guys, may mga sinkholes oh. to close it. This is one of the problems that the Dead Sea have. In this part, on the north part, the sinkholes. Guys, wag muna kayo ma-excite. Pupunta tayo dyan mamaya sa Dead Sea. Pero for now, pupunta mo tayo ng Masada. So, kanina, sabi ko kasi, okay, 1 oras pa yung biyahe papuntang Masada. Natulog ako, be. Humilig ata ako. Kaya nasa special mention ako. Kinala pa naman akong tour guide. Dahil yung tour guide, siya rin yung naging tour guide ko dati sa Jerusalem. Nakakatawa. Oh my God, guys. Sarado daw. So, hindi natin alam kung makakatuloy tayo o hindi. Kung makikita yung mga sasakyan, ayun o, nagsisibalikan na sila. Sarado daw. Kasi umulan kahapon. Ang problema either baha at walang daanan or something else. Sinabihan kami kanina umaga na okay naman daw. So, hindi pa namin alam ngayon kung makakapasok kami or hindi. And now it's closed, so we cannot go to Masada. I'm very, very, very sorry about it. We made all the checking this morning. So, hindi tayo makakapunta guys. Oh my God. So we'll, instead of Masada, even Engedi here to the right is closed. So we're going to do a Kumeran area. We'll do a Jordan River, the place where Jesus was baptized, and maybe we'll be able to see one more monastery. Sayang guys, maganda pa naman yung Masada kasi pahalas siya sa ibabaw ng bundok. It's ruins, sobrang historical, maganda, archaeological site. Pero wala, it's okay. Nobody's fault.
At kung hindi nyo ba alam kung ano yung Masada, ang Masada be ay isang luxury fortress sa gitna ng desyerto na ipinatayo ni King Herod. Pero mas naging sikat ito dahil sa Great Jewish Revolt. Noon, sinakop ng mga rebeldeng Hudyo ang Masada. Nung bumagsak ang Jerusalem, ang Masada na lang ang natitirang laban sa mga Romano. Dahil sa sobrang tarik at taas ng pader nito, nahirapan ng mga Romano at ang ginawa nila ay nag-build sila ng dambuhalang siege ramp o isang rampa na gawa sa lupa at bato para maakyat ang kuta gamit ang battering ramp. Nang malapit na silang makapasok, ang leader ng mga Hudyo na si Eleazar ben Yair ay nag-speech at nagsabi na mas mabuti pang maging malaya kaysa maging alipin ng Roma. At ayon ba sa kasaysayan, 960 na tao ang nag-suicide bago pa man makapasok ang mga Romano. Tatawa ako yung tour ko ngayon, be. Napuntahan ko na to dati. There was some Ito talaga yung sinasabi ko sa inyo, be. Some of them are. May mga bagay na akala mo hindi mo na mababalikan. Babalik ka pa din. One of them you can see here to the right. Ayan, be. Wow, andito na tayo, guys. Nakalabas tayo. Ito na sa Dead Sea. Ang ganda ng view dito, in fairness. So bumaba lang kami para mag-picture-picture saglit dahil sarado nga yung ating pupuntahan at mag-improvise na kami ng tour. At dahil nga hindi tayo nakapasok sa Masada at nasira talaga ang ating plano today, nag-improvise na lang yung aming tour guide. Binisita namin ang Ilog Jordan kung saan bininyagan si Jesus ni San Juan Bautismo or binautismohan ni San Juan Bautista si Jesucristo. At pinuntahan din namin ang monastery ni St. Hieronymus na pinaniniwalaan na pinagsilungan ni na Jose, Maria at ng sanggol na si Jesus bago sila dumiretso ng Ehipto. Oh my God, be. Andito na ulit tayo ngayon sa Jordan River. Naalala nyo ba nung bininyagan ko sarili ko dito sa nakaraang video? Actually, high tide ngayon kasi nga umulan. So itong river na to, ito yung nagsisilbing border ng Israel at ng Jordan. Ayan, actually guys, merong binibinyagan ata dun sa kabila. Meron ko narinig na kumakanta. Malapit pa rin dito sa Dead Sea, binisita naman namin, be, ang Qumran National Park. Dito naman, be, natagpuan ang Dead Sea Scrolls, ang pinakamatandang kopya ng Old Testament. Pinapatunayan nito, be, na ang Bibliyang binabasa natin ngayon hindi nagbago sa loob ng libo-libong taon. At ang mga nakatira rito, yung mga esene na nabuhay nung panahon ni Jesus, yung kanilang tradisyon gaya ng ritual sa paglilinis ng tubig ay tumutulong sa atin para maunawaan ang pinagsimulan ng sakramento ng binyag. It's quite easy, but think about the first century. Itong Qumran National Park ang nagsilbing ebidensya sa atin na ang ating pananampalataya ay hindi lang base sa kwento, kundi nakaugat talaga sa totoong kasaysayan at lugar. Hi, be! So medyo
Hindi maganda tong tour na to nangyari sa araw ko ngayon, be. Ay, medyo nasira yung plano. Kasi syempre dapat masada talaga. Masada sa Istrenta nga. Hewan ko na napurnada at parang feeling ko na nausog. Dito natin naakyat yung Masada. So anyway, sobrang ganda lang netong bundok nila dito. Tapos nakakaloka, may mga taong umakyat mismo talaga dun sa ibabaw. Wow. So guys, ayan na yung Dead Sea. Hindi talaga siya sea actually. Lake talaga siya. Ano mas magandang view ba? Ito. Or ito pa din. Ayan, wow. Actually, itong Dead Sea, pakita natin, likod natin. Itong Dead Sea, hindi naman talaga siya sea. Lake talaga siya. Kaya lang siya naging sea kasi sobrang lawak at saka maalat. Parang dagat. Pero sobrang alat niya. Walang nabubuhay na kahit ano. Pati pag mamahal mo sa kanya, mawawala. Pag wala. In fairness, ang ganda ng weather. Lahat sila naka-jacket. Ako lang yung nakasando. Inilaban ko talaga. Sabi ng tour guide ko, sigurado hindi ka magkakasakit dyan. Sabi ko, sigurado ako. Sigurado. Meron din akong kasama sa tour na weird. Ano siya, matanda na Kiwi, taga New Zealand. Tapos, andito raw siya para alamin, mag-research daw. Medyo weird siya, be, na parang siya yung tumabi siya sa akin habang kumakain ako. Chika niya na ang mundo daw ay hindi na uli papatayin ng baha. Iba na daw. Siya na raw ang aalam this time. Sabi ko, wala, may saltication si kuya. Iba. Sabi niya, nung panahon ni Jesus, ilan pa lang yung tao sa buong mundo nun. Tapos, sa 1900s, naging 1 billion. Tapos ngayon, 8 billion agad. Sabi ko, mga tao ang hiling Tapos, niya, no, there is something that you don't know. Okay. Sabi ko na lang, okay. Sige, may something ka nga. May something. So, meron pa tayong mga 15 minutes bago lumabas yung mga tao. Pwede pa tayo dito mag-picture. Actually, ang problema ako dahil nasira na yung tripod ko. Nasira yung tripod ko dito, be. Sabi ko, today is not a very good day talaga. Hindi tayo natuloy sa Masada. Tapos, ayun talaga yung highlight ng tour na to eh. Kasi ang pangalan to, Masada and Dead Sea. So makakapag Dead Sea tayo, pero hindi na makakapag Masada. So andito na tayo ngayon guys sa Dead Sea. Ito na. So andito na tayo ngayon sa lowest place on earth, ang Kalia Beach or Dead Sea. So ayan, be, dito na tayo ngayon be sa Dead Sea. Nakakaloka. Teka lang, hindi siya sumasahod dahil kumain ako ng madami. Chan? Taas ng chan mo, be, ah. So, ito, naglalakad na tayo, be. Pababa na tayo. Ayan, guys, oh. Tapos dito pa lang, nagpaana ako. So, ito yung sapatos ko. Actually, ito dadala ko yung gamit ko andito sa akin. And sabi nila, mga paalala sa amin dito. Wait lang, check ako after mga tao dito sa paligid ko. Masakit sa paa. Pero parang okay siya para sa mga diabetic. Di ba yung mga diabetic nagtumatapak sa ganito matutulis? Ay, ouch. So, ang advice sa amin dito, magbabad na ng 30 minutes. Tapos, after ng 30 minutes magbabad sa tubig na maalat, maglagay ng mud sa katawan. Mga 15 minutes, magbanlaw. Tapos, bumalik. Ewan ko lang kung yung time management na yun para sa tour lang mismo, para alam mo yon, or yun talaga yung advisable para sa skin. Diba? Either tour or sa skin. Ay, wow. Ito na guys, talaga yung lowest part of Earth's surface. Tignan nyo, di ba? Ang baba pa din. So mamaya, kailangan ko mag-alat ng time kasi paakyat pala ito. Bakit parang nawala naman dito yung mga kasama ko?
Bakit ba ako nagpaaagad? Ang sakit na ng paa ko, hindi ba ako nakakarating sa sa tubig? Mawawala daw yung stress mo pag nagpunta ka dito. Sabi ko, totoo ba? Eh, buhay wala dito. Ah, charot lang. Pag sinama mo raw dito, lunurin mo. The joke lang po, ha? Joke. Biro lang, wag seryosohin. Ayan. Medyo masakit sa paa, no? Para ako nag-alay lakad. Pansin nyo ba gano'ng kataas yung nilakad ko? Siguro mga nasa din, 300 meters. Aray. Sakit sa paa. Lapit na tayo, be. Pero alam mo, sobrang ako napaproud sa sarili ko. Kasi si Francis Candier lang naman to. Francis Candier. Diba? Kasi nakita ko dati pumunta dito si biyahe ni Drew. Oo, si biyahe ni Be. Ngayon nandito na. Kadiri pa nga si Drew dati. Dumampot sa lupa ng Oo, wag daw dadampot ha. Sabi nila, wag daw babasain ang mga mata kung ayaw mong maging papaitan. Lasang binaguongan yung mata mo. Pait. Alat pala, di ba? Aray. Grabe, para ako naglalakad sa basag-basag. Sakit sa paa, ha? Ayan. Okay. Wow. And I'm not from China. It's from Philippines. O, diba nanihaw agad ako dito. Eto, pag kayo ni-racist ko din na, ha? Okay, ito na, be. So, oh my God, malamig po yung tubig. Mga besh. At dahil nga umulan kahapon, hindi tayo talaga nakakit ng Masada. Tapos dito sa ating tour, dito lang tayo, be. O, di ba? Huwag niyo na akong laitin na yung Dead Sea ko parang dead talaga, di ba? Sabi nung ate ko nung nakita niya yung picture, bakit ganyan? Parang hindi naman ganyan yung pinagswimingan nila dati. Sa kanila daw maganda, sa akin daw parang putik-putik. Pero ayan yung mud, ha, clay yan, maganda yan sa skin. Hindi lang siya ganun kaganda sa picture, hindi lang siya ganun kaganda tingnan, pero okay naman siya, be. At be, grabe, sobrang alat ng tubig nila dito. As in, hindi lang 100 times yung alat, mga 300 times. Iba yung lasa niya sa lasa ng alat ng asin natin sa kusina. And syempre kung gusto nyo malasahan, pumunta na lang din kayo dito. Kasi kahit i-describe ko, hindi talaga kasing lasa ng asin ninyo sa kusina. Ito guys, oh, dito makikita niyo yung pagiging mud niya. Ayan, ang dulas. Oh my God, ang dulas. Ang dulas. Be, welcome to the lowest place on earth, ang Dead Sea. Questo con un pezzetto. So, ang alat guys, tumalsik sa mata ko, tumalsik sa bunga ko. Masakit siya sa mata actually. Hindi ko lang kung maluluto na yung mata ko neto. After neto, tuyo na yung mata ko. Di ba? Kasing alat na ng dilis. Sobrang alat talaga siya. Wala pa ako natitikman na kasing alat na ito. Iba yung alat niya. Mas maalat pa siya sa asin sa bahay. So, sobrang alat. Meron pa ako sa mukha. Meron pa konti na lang. Pero ayun. Nakakatawa pagkalagay ko ng gano'n sa yung foundation ko. Mawawala na. So, babalik pa ako sa tubig guys. Pag tinapakan mo siya, may buhangin bago pa yung mud. Wala kasi dito sa ditong patubig man lang. Sana may patubig man lang dito sila.
Ang clay o ang putik be ng Dead Sea ay sikat dahil sa kanilang 20 minerals na super concentrated kaysa sa normal na dagat. At ang ilan sa mga minerals na ito ay napaka-importante gaya ng magnesium para sa pagpapagaling at cell metabolism. Meron din tong calcium na naglilinis ng pores at nagpapalakas ng skin cells. Tapos, syempre meron din tong potassium na nagbabalanse ng moisture para hindi dry ang balat. Kaya after neto, babe, mararamdaman mo talaga yung balat mo parang oily at saka super smooth. And meron pa tong sodium na tumutulong sa pag-absorb ng nutrients. Meron pa tong bromide na nagpaparelax ng muscle. Kaya naman sinasabi nila na napaka-relaxing neto. And syempre, meron tong sulfur at zinc na natural na panlaban sa acne at sa inflammations. At dahil mix na nga ang lahat ng iyon sa kanilang clay, napaka-effective neto na panggamot sa iba't ibang skin conditions tulad ng psoriasis at maski ang muscle pain. Kaya naman pag napadpad kayo dito, dapat nyo talagang ipahid ang kanilang clay sa inyong mukha at inyong katawan. So that felt very refreshing, be. Nakapagbanlaw na ako. Ito na lang ako nagbanlaw dyan sa likod ko. Nakikita niyo yung lalaki sa likod. Diyan ako naligo. Sobrang refreshing. Iba yung pakiramdam. Ang gaan sa pakiramdam. Tapos after mo, parang daw medyo oily. Pero iba talaga yung may minerals talaga. Walang halong charot. May iba talagang laman yung putik nila. Kasi iba yung, may kita mo naman, hindi ko lang alam kung pansin nyo, no? Pero kakaiba. Ang alat. I think I'm flavored. Ay nako, sayang. Lasa na ako ngayong tuyo. Be, tingnan mo yung kanilang asin dito, oh. Naging asin na talaga. Ay. Grabe, be. One for the books uli. Isa na namang check sa bucket list ko. Super bucket list ko to makapag floating dito sa Dead Sea. And yes, nag-float talaga ako. Like kanina, siyempre, sa sobrang alat niya, guys, hindi ka lulubog. Science. So, bakit ganun? Science. Kung gusto nyo malaman, yung mga magaling dyan sa science, ipaliwanag sa comment section. Yan, nakikita kita. I-comment mo na yan, be. Sige na. So, sobrang alat niya. Hindi ka lulubog. So, kanina, tinaas ko na lang yung paa ko. Tapos yung kamay ko, ginanyan ko. Lumutang ako. Tapos, gaganyan ka na naman. Hindi ka naman tataob. As sa'yo na lang yun kung tataob ka, magpapanik ka, ganyan. So, kanina, tumatalsik yung kamay ko. Kasi gumagano na ako. Pag yung kamay ko. Tumalsik sa mata ko. Sabi ko, oh my God. Hindi ko na maganon. Wala. Akit ako. So, dapat, ito yung... Hindi ko to outfit kasi hindi siya bagay. Hindi sila bagay ng outfit ko. Pero sabi ko, okay na paparindigan na lang natin to. Parang ulan pa. Baka na ulan. Anyway, this is the lowest place on earth. I'm just surprised. Hindi surprised eh. I'm just amazed na wow, I'm in the lowest place on earth. Wow. Nakarating na ako finally dito. Goal ko lang to eh. Iba siya sa ini-expect ko. Or hindi ko na alam kung sa Jordan side yun na parang white beach. Or dahil sa salt, hindi ko rin alam. Iba yung kulay dito. Ay, nakikita nyo naman, oh, di ba? Para ako nasa Calaca, Batangas lang. Oh, ayan. Sobrang ganda ng view kahit pa paano. Ang ganda, di ba? Wow. I'm so grateful. Thank you, Lord. I made it here. Yung parang kahit hindi kami napunta ng Masada, I'm able to be here. Still a dream come true. Ang galing, guys. Amazing. So ngayon mag-chill lang ako dito. Naramdaman ko lang yung vibe na Francis, you made it. You're here. Amazing. Sabi ko nga, repeat after me. Kailangan talaga natin minsan ng words of affirmation na I'm good, I'm great, I'm amazing, everything works in my favor. The universe and God will give whatever my heart's desire. My happiness, my contentment, my satisfaction, and joy. Redundant pero yun na yun.